Because these people are given VIP treatment. Pakinig ka, sir. Galing sa kanyang kotse, SUV o limousine yan, pasok sa gate, diretso sa tarmac, akyat sa aeroplano. Titingnan lang yung passport mo ka. Wala man ng inspeksyon sa kanilang mga gamit. Yung kanilang mga gamit, chinecheck ba? Binubusisi ba? Kinakapkapan ba sila? Sa sumasamang palad po ay hindi pa po namin umabot Exactly, sa kasamang palad hindi. So, ibig sabihin, pwede siyang magdala ng droga, bomba, at kung ano pang mga kontrabando, kaya niyang ipuslit. Now, I'm telling you, under my watch, araw-araw kitang patatawagin dito. Maniwala ka sa hindi. Meron man dito taga Manila International Airport, MIA, Management. Yes, sir. Eric Jose Castro Ines, sir. I think I did mention this several times during some hearings when I attended sa public services. Now, under my watch, I'll make sure na ito po ay ma-implement come what may by hook or by crook. Otherwise, araw-araw kitang patatawagin dito sa Senado. Hanggang ngayon, wala pa rin processing center ang airport para sa mga VIP passengers sa mga private and chartered airplanes. Why? Going abroad. Noong po huli natin na tinalakay po natin nung huling hearing, binanggit niya po niya yan. Yes. Nag-start po kami kagad, nagpalagay na po kami ng mga security doon sa mga entrances po ng GenAv. Gaya na sinabi. No, sir, I don't need CCTV. Yes, that's helpful. What I need is a processing center na ito mga pasahero na papuntang abroad na gamit ang isang private o chartered plane, dumaan sila sa the same process na dinadaanan ng mga regular airline passengers tulad namin. Because these people are given VIP treatment. Pakinig ka, sir. Galing sa kanyang kotse, SUV o limousine yan, pasok sa gate, diretso sa tarmac, akyat sa aeroplano. Darating si IQ, customs, immigration, quarantine. Titingnan lang yung passport mo ka. Wala man ng inspeksyon sa kanilang mga gamit. Walang frisking. Walang gadget. Ang gamit cellphone namang, Viber. Titingnan, pakicheck nga ito kung itong si ganitong passport number, okay ba ito? Tatawag, okay yan, okay, go. Apo. Walang CCTV. Hindi sila dadaan sa CCTV. So that's why I'm telling you, I want a processing center. Araw-araw kita patatawagin dito pag hindi ito natupad by end of the year or at least next year. That processing center, dadaan din sa butas ng karayom lahat ng mga pasahero na lalabas ng ating bansa, especially out of the country, using private or chartered airplane. Maliban na of course sa mga dignitaries, ibang usapan yan. Pero kung mga taong lalabas ng bansa natin using chartered planes, gusto ko dumaan sila sa butas ng karayom. Kasi dyan nakakatakas po yung mga fugitives. How do we know if Grace Go nakatakas na? I think I've heard nakatakas siya using that system na ginamit ko. So, ito po ang mangyayari. Grace Go and all, Alice Go. And all other blacklisted personalities. Mamaya explain ko sa inyo paano nakatakas. O so bakit? Kailan po tayo magkakaroon ng processing center? Ito po ang pinaplano na po namin. Come September 14 po, ay turn over na po namin yung GenAv sa bagong concessionaire po natin. At sino po yun? At ito po yung NNIC, yung New Nairia Infra Corporation, which is composed of San Miguel and Incheon Airport. Nabanggit na po namin doon sa security group nila itong pong issue na ito. Okay. At gagawa po sila ng paraan. At pinag-uusapan na sa lokoyan po namin yung paano namin i-restrictuhan po yung mga entrances sa GenAv area. So habang pinaplano ninyo paano makaset up ng processing center, pinag-usapan niyo paano istiktuhan. Sige nga po, pakibanggit sa akin paano niyo po istiktuhan for the meantime. Ibabanggit ko na po sa Miguel o sa NNIC. Yung po mismo, even while we speak, siguro, mamaya may nakaredy ng private plane dyan, papunta ng Hong Kong, papuntang Japan, papuntang China, Indonesia, etc. So pansamantala, ano po yung in place nyo na istiktuhan, sabi nyo nga po? Mula po nung nag-usap po tayo, nag-deploy po kami ng mga security guards. Talaga mahigpit na po. At chinecheck na po yung mga passes na pumapasok. So, security guards? Yun po. Okay, ano po yung checking ginagawa po ng security guard? Yung security guard po yan is composed of the Airport Police Department. Okay.
And that is backed up by the Philippine National Police. Okay, ano pong klaseng pag-stick yung ginagawa ng mga security guards? Tinitignan po lahat yung mga identification po, yung mga pumapasok po sa general aviation area. Okay. That's one. Yung Ngayon, kanilang mga gamit, chine-check ba? ah, Binubusisi ba? Kinakapkapan ba sila? sa masamang palad po ay hindi pa po namin umaabot Exactly, sa ganun. kasamang palad hindi. So, ibig sabihin, pwede siyang magdala ng droga, bomba, at kung ano pang mga kontrabando, kaya niyang ipuslit. Ginto, pera. Opo. Yes, sir. So, guys, we will have to discuss this very, very thoroughly. Very, very thoroughly. Yes, sir. How thoroughly would it be, sir? Well, definitely po, when we turn over the aviation, Keep saying we turn over. Parang gusto mo na agad ipasa yung responsibilidad na ito na kung saan kayo nagkulang. I want it now. yes, sir. So, ang gagawin po So tell me something na gusto ko effective immediately, as in now o yesterday pa dapat, na meron na talagang pag-stick to make sure na itong mga pasahero sa mga chartered airlines, mga chartered planes, ay nakakapkapan, na inspeksyon yung kanilang mga gamit para hindi sila makapagpuslit ng kontrabando. opo. Sa ngayon po, ang mga pumapasok po ngayon ay karamihan po kung hindi po sana isasama na loob. Hindi ko sasama ng loob. Hindi alam ko po. Banggitin niyo lang po sa amin. Pagkat ito po ay mga tinatawag natin mga medyo mga VIPs po natin nasa gobyerno po. VIP sa gobyerno. Sino-sino po ito? Huwag kayong matakot. Well, anyway, Anong pangalan po itong mga taga-gobyerno? Go ahead, mention their names. ibabanggit ko po sa inyo. Bigyan niyo po sa aking listahan kung natatakot kayo. Hindi naman po. It shouldn't be kasi lalo itong mga taga-gobyerno, niluklok sila ng taong bayan tapos what makes them so special? Samantala yung mga bumoto sa kanila, dumadaan sa proseso, dumadaan sa butas ng kalayom, tapos itong mga niluklok na mga ordinaryong tao, ito ang bibigyan ng super VIP treatment? Heck no. It shouldn't be that way. Anyway po, we will have to review again po immediately yung mga sinasabi po nyo at isa-center na po namin. Kaya nga sir, so give me a game plan. Paano niyo po Yes, sir. gagawin yon? I Yes, want sir. to hear it now. I want the public to hear it. Ano po yung plano? Para masiguro, kasama din po sa national security yan. Yung sinasabi nga kanina, para hindi makalabas-masok ang mga taong blacklisted, ang mga criminal, whether domestic or foreign, in and out of the country, gamit ang ating mga airport through chartered airplanes or private airplanes. Dalawang gate po yung National security itong pinag-usapan natin. Yes, sir. Dalawang gate po ang ating pinababantayan mo ngayon. Yung tinatawag natin yung Delta Gate at saka tinatawag natin yung kabilang gate po sa may bandang southern part po ng gate. Ngayon, ang gagawin po namin ngayon is itatayo na po namin yung processing center. Okay. Ang customs po naka-ready po mag-deploy ng mobile na pang-x-ray po Now, nila. gusto ko po yung process center dahil one, Yes, sir. parang katulad lang sa regular Yes, sir. passengers. Yes, sir. Magkakaroon ng processing center para i-check sila, i-x-ray yung kanilang mga gamit, and then two, dadaan din sila sa isang immigration booth, Yes, sir. di ba? Opo. Para ma-check yung kanilang records, yung kanilang passport, mga dokumento, biometrics and all, and with CCTV camera. Ganun ang gusto ko po mangyari. Opo. Di ba? And then customs, x-ray yung kanilang mga gamit para matingnan kung ano laman ng mga kanilang gamit. Malay natin, pinupuslit na pala dyan. Droga, baril, granada. Magde-deploy po ang mobile x-rays po ang customs. That's one. And when that's going to happen, sir? Well, we can tell them anytime po. Naka-ready naman No, po not sila. anytime today, sana kung pwede. We'll have to coordinate. Kasi araw-araw pala, marami nakakapuslit. Yes. Tama, sir? Tama po. Yan kasi, sir, matagal ko na sinabi, last year pa, walang kumikilos. Now, I'm telling you, under my watch, bilang chairman ng Senate Committee on Public Services, araw-araw kitang patatawagin dito. Maniwala ka sa hindi. Kahit na Biyernes, hanggang Biyernes, patatawag kita rito, sir. Okay. Done. I Yes, will. sir. Okay, Hindi ako po kayo na-update. give me an update. Next week, usap ulit tayo. Yes, sir. Give me an update kung ano nangyari tungkol Yes, sir. dyan. Right. Now, sa immigration, maybe you need money on this budget. I just found out na meron nga tayong biometrics, meron tayong picture taking. Tama? Pagda ng booth. Opo, sir. Kasama po yun. Yan pala useless. I know that for a fact. Wala palang cross-matching na nagaganap sa mga nakakalat na impormasyon sa immigration booth. I'll tell you why. Just say yes or no. Yung pagdamo sa immigration, pipicturean ka o ang mark, yung pala ay data gathering lang, walang ginagawang
cross-matching. Am I right? Or am I right? Meron pong, Mr. Chair, meron pong shinare po sa amin ang, No, yes or no lang po, sir. Opo sir, meron pong checking din po sir. Cross-matching ang ibig Opo, sabihin. yung face po, checking po ng 1:1 po sir, meron po tayo. I don't think so. I don't think so. I'll give you a scenario. Si Juan, siya ay kriminal dito sa Pilipinas. O sabihin natin, siya ay pogo personality na pinalayas na lang. Wag na palang bawiin ko, wag po si Juan. Chinese na lang tao. Si Mr. Chekwa, ng pampangalan niya. Okay, pinadeport siya. Dahil pogo siya eh. Meron siyang ginawang katarantaduhan dito. Ang nakalagay sa kanya, Chekwa Wang. Nakalabas siya. Tama? Kasi dinport siya eh. Kaya niyang bumalik ulit ng Pilipinas. Kahit na blacklisted siya. How? All he needs to do is kuha siya ng passport ulit. Yung pa rin yung picture niya, papalitan na niya yung pangalan niya, lulusot na kasi walang cross-matching. Unlike sa ibang bansa, pag pareho pa rin yung mukha mo sa passport mo at fingerprint, magkakaroon ng cross-matching, pagdaan mo sa gate, huli ka. Dito sa atin, hindi. One to sawa. Do we need an upgrade? Do we need to modernize the system that you have in place right now? Yes sir, yun po yung kailangan po na i-upgrade sir. Kasi limited lang po yung capacity po nung yung matching natin. Kasi 1:1. Pag 1:many sir, talagang hirap na po. Kaya So, what do you mean 1:1 versus 1:many? halimbawa po, pangalan ko na check-in dun sa maraming nasa list na nasa database, maraming tao, maraming muka. Ang mangyayari sir, check-in ko muna yung pangalan tapos para makuha ko yung mukha niya at saka ko imamatch na 1:1. Pero yung magmamatch siya po siya ng 1:many na parate. Pag Yes. lalo po na pag nagpalit siya sir ng pangalan, kahit isang letter lang o 2 letter, Hindi na religion. hindi na po makikita yon. Lalo Yung pag sasabi ko, so ibig sabihin, yung pa rin yung mukha niya sa passport niya, pero ang pinalitan lang pangalan niya o first name man lang. Wala na. Lusot na siya. Opo, tama po kayo dun sir. Kasi ang checking muna is pangalan. Pag hindi nag-match po, hindi niya na mag-check ng 1:1. Kaya po nag-propose po kami for 2025 po na magkaroon na rin ng ng 1:many checking na So, sinasabi niyo po, Senator. Hindi ba delikado yan, sir? Sana matagal natin pinalitan yung sistema yan sa ating national security. So any terrorist for that matter, kahit na meron ng nakalagay sa bulletin ng Interpol na ito ay terrorista, declared as terrorist, ito yung pangalan niya, nagpalit lang siya ng pangalan, lusot na siya sa atin. Opo sir, yun po yung isa po sa mga pinopost po namin sir. Actually po dito po sa e-gate po sir na bago, may capability po, may na Cross-matching. Opo, may cross-matching na po. Yung para po sa mga e-gate lang. Anong pinagkaiba ng e-gate sa pinaka-booth ng immigration? Yun po, sa booth po, may mga interview po na mangyayari pa doon sa manual po na counter. Compared po doon sa machine, meron na po siyang pre-assessment na mangyayari before pa siya dumating. Integrated na po tayo doon sa ginawa po ng DICT, yung ibig sabihin e-travel integrated? po. Opo. Doon pa lang po sa e-travel, match-check na po yung background niya. And then from there, makakapasok na siya. And using the e-gate, hindi Sabi ko nga po, gagamit ano lang siya ng ibang pangalan. O sige, Opo, kahit sir. na mag-fill up ka siya ng 10 e-travel documents, as long as mag-iba siya ng kanyang pangalan, hindi na rin po mache-check yun. Kaya nga sabi ko, cross-matching is really what's important here. yes sir. Kasi yung inyo pong sistema diyan ngayon sa immigration ay data gathering lang. Ginagather lang yung data. Pero hindi po kino-cross-match unlike sa ibang country. Pag pumasok ka ulit using different passport, kahit pa nag-use ka ng different picture, hindi ka pa rin makakalusot sa fingerprint. Hindi ka pa rin makakalusot dun sa mata. Diba? Sa atin, there's no such thing. Kaya very vulnerable ang ating mga airport. Sabi ka kanina, we are the first airport are first of line of defense against foreign terrorists who wants to come into our country, who wants to get in our country. Compromise now.
Hindi nyo ba inisip yan, sir? Sana, sige, pagtulan natin pansin, magtulungan po tayo. Kung kinakailangan, baguhin natin yung sistema, upgrade natin. Gastusan natin kahit bilyones pa yan. Kasi when it comes to national security, there should be no compromise. Kailangan talagang yan ay solid na mabigyan natin proteksyon. Salamat po, Mr. Chair. Kasi yun po yung inaasam-asam din po namin itong para sa 2025 na project. Sana pa ma-include na po yun, yung 1:many po na checking po natin sa Okay. cross-checking po. Salamat po. Usap ulit tayo tungkol dyan. Next Opo. week, I want an update. Yes, sir. Opo, sir. Pa-update po namin kayo. Meron ba tayong member ng CIQ? Customs, Immigration, Quarantine. Sino ang pinaka-head ng CIQ? Wala. Customs, Immigration, Quarantine. Ikaw lang pinala sa Immigration? Nobody else? Kasama ko po, sir, si Mr. Dennis. Siya po yung technical assistant ni Commissioner po for Okay. operation po sa International Airport, immigration po. Run me the process kung papaano po ang nagiging takbo ng transaksyon once na umakyat po yung CIQ sa isang chartered plane. Customs, Immigration, Quarantine yan. Tama? Ano pong ginagawa? If I may, sir, pwede po, sir, na Sige samahan po ako ni Sir Dennis. Siya po yung nakakalam ng full operation po sa airport, kung paano po yung sa chartered flights na operation po nila. Sige po. Okay lang po. Good morning, Senator Chairman. I'm Dennis Xavier from the Bureau of Immigration po, Airport Operation. What's your name again, sir? Dennis Xavier po, sir. Dennis Xavier, and what's your position? Technical assistant for operation, pero Okay. I'm currently I'm now designated by the Commissioner's Terminal Head of Terminal 3. Head of Terminal 3. Kahapon po. Okay. Sige po. Sige, Pag- pakikwento po sa akin yung proseso. For special flights po ang procedure namin. Kumukuha po ng officer sa mismong terminal. Yes. Kasi we have to attend special flight. May notice po yan 2 days or 1 day advance ng mga manifest. Like what happened dun sa special. Okay na sir, okay na tayo doon sir. Gusto kong mabilisan lang. Pagdating na po doon sa loob ng eroplano, Lahat po ng laman ng eroplano, bago ho sila mag-close ng door, ini-inspect po ng officer yan. So kung may sasakyan let's po, start with the check. passenger muna sir. Passengers. Bali ang officer po nasa site bago dumating yung mga passengers, kailangan mauna po kami para pagdating po nila, ipaprocess po sila ng mga officers. Okay. Sige po. Nauna na kayo doon. Ilang kayo? 3? From the Customs, Immigration, Apo. Quarantine. 3 palagi yan, tama? Apo. It must be 3. Apo. At all times. CIQ po. Okay. Pero may balita ko, minsan isa lang, dalawa. But anyway, it's another story. Now, run with the process. Yung ginagawa, Pagpasok niyo ng mga VIP passengers. yung VIP passengers po, bali dala kami ng service mismo nung handler ng aircraft. So nakaiwalay kami ng sasakyan, dadating kami ron. Pagdating nila, we will inspect their documents. Tapos Documents. na-check na po namin yan sa... And inspect the documents. Of course, meron kayong hawak na cellphone ninyo, tama? Opo, bali, yung mga nasa manifest po, chine-check na po namin yan prior departure for special flight. Kahit po diplomatic siya, basta special flight po siya, nakahiwalay po siya sa commercial terminal. Kaya check niyo yung manifest, tapos I-reconcile i-check po niyo namin yung yung passport. passport. Opo. And then, Titingnan namin yung, bago po namin yan na-check na po yan sa mismong airport namin, sa office namin. Sine-check namin yung muka ng pasahero doon sa passport kasi hinihingi po namin yung data page ng passport. kaya nga, pero hindi na siya dumadaan sa biometrics. Hindi siya pinipicture o fingerprint, tama? Wala na po. Wala na, kaya nga, kasi wala naman kayong dalang... Wala po kasi kaming equipment for remote or mobile Correct. processing. You don't have that. All you have is your cell phone. Opo. Personal cell phone pa kuminsan. Ano po? So, yun po yung isang Hindi, personal cell phone pa kuminsan. Opo, cellphone po. Tumatawag pa po kami sa Tatawag pa, space di ba? namin para Nakakabala naman sa inyo, tatawag pa kayo. Dapat sir, di na. pagka may mga discrepancy sir, lalo na kung may ibang na-add sa manifest, we make sure or the officer make sure na talagang ma-check niya yung pangalan ng tao tsaka yung passport. Pinipicturean po namin tapos pinadadala namin sa mismong base or doon sa mismong terminal. Correct.
Pero dahil walang cross-matching at tawag-tawag lang, so nandoon yung possibility or 99.999% na makakalusot nga na pag-usapan natin kanina rito, ang isang taong na dapat hindi makalabas ng bansa because of that procedure. Unlike kung siya ay dumaan sa processing center tulad ng ginagawa sa lahat. Diba? So, sige. Pag meron tayong processing center, mas madali na ma-check itong mga VIP passengers. Tama? Opo, sir. Mas madali na sila They will ma-process. be processed the same as a terminal processing po sa counter. Kasi meron din counter doon na nakalagay, dadaan din talaga sila. With the biometrics, the facial photo. Parang magkakaroon po ng yung pong proposal nyo po kasi last time doon sa special area for the special flights. Talagang they have to pass through the X-ray, dadaan sila sa immigration, may customs, may quarantine po. Correct. Now, ang isang kriminal o ang isang say taong merong warrant of arrest at nakatim rin na sa immigration na huwag palalabasin, whether that is a foreigner or a local o Pilipino, kaya pa rin lumusot makalabas ng bansa because yung system in place right now is weak. Based dun sa na-mention itong taga-MIA at based sa na-mention ninyo. In terms of infrastructure, Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Ernan Evangelista, yan ang dapat. Kapag pangkaraniwang Pilipino ang higpit nila pero pag mga VIP kahit illegal nakakalusot, ba't ganun? Dapat fair sa lahat mayaman man or pangkaraniwang. Pahayag naman ni Helen Baguio, ang sarap panoorin ni Senador Raffy, walang paligoy-ligoy, prangka at diretsahan kung magsalita. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Merlon Joyesa, sa mga OFW grabe ang higpit nyo kung may dalang pasalubong sa kamag-anak, pero sa mga VIP okay lang, labas-pasok sa Pinas. Tama talaga si Senador Raffy Tulfo. Mga kababayan feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.